Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, August 21 na po, 2025, mas lumapit pa po itong low pressure area sa bahagi ho ng Luzon at mas tumaas din ng tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na mga oras. So alamin natin yung pinaka-direksyon nito at yung mga lugar na posibleng maapektuhan. Ito pitatawagin bagyong isang kapag ka naging isang bagyo na sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago tayo magpatuloy, kabayan, kaibigan, kapatid, may kiusap muna ako ng isang like at subscribe. Maraming salamat po. Tignan na muna natin yung lokasyon, mga kaibigan, ito nga pong LPA na ito, no? So kung makikita nyo, itong low pressure area na yan, ito po yan, yung bilog ho na yan, meron po yung lokasyon na as of now, no, 855 kilometers east of southeastern Luzon. Kung makikita nyo, ang lakas ng hangin, 35 kilometers per hour, at kumikilos po pa west-northwest, no. At nakikita naman natin sa ating pinaka-live radar, yan po yung banta ng sama ng panahon na may chance ang maging bagyo. Pero medium chance ay naging high chance itong maging tropical depression sa mga susunod nga po na mga oras. Bukod dyan, mga kaibigan, ay kaakibat din, no, nito nga pong low pressure area na yan, ang ITCC, kasama rin ang easterlies, no. Ang ITCC po ay salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere, which bumubuo po ng kaulapan na siya nagbibigay ng sama ng panahon sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Samantalang ito naman pong easterlies, dito ho yan banda, ito pong mainit na hangin, no, na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. So yan naman ay nagbibigay ng medyo magandang panahon o mainit, malinsangan na panahon sa ilang bahagi po ng Luzon kasama ang Metro Manila. So alamin natin yung mga lugar. So dito muna tayo sa forecast weather condition bago natin balikan itong LPA na ito. And hopefully pag-pray natin na yan malusaw, mga kaibigan, at hindi po tumama sa ating Philippine landmass, no. So sa ngayon, mga kaibigan, araw ho ng Huwebes, no, inaasahan po sa area po ng Western Visayas, kasama po ang Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Asahan po natin dyan ng cloudy skies, maulap na kalangitan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat, no, kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at sa gabi. So dahil po yan sa ITCC, dito ho yung banda, mga kaibigan, yan namumong kaulapan na yan, o yung tinatawag din natin na intertropical convergence zone. Possible po o posible mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagtuloy-tuloy yung malalakas na pag-ulan, especially bandang hapon po hanggang sa gabi. Dito naman po sa ilang bahagi ho ng Bicol region, kasama po dyan ang Quezon, Northern Samar, Eastern Samar, at kasama ang Biliran. Asahan pa rin natin dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat din na pag-ulan na may kasama pagkulog at pagkidlat. Dahil po yan sa easterlies. Alam nyo, mga kaibigan, kapag ka nagsabay-sabay itong tatlo na to, easterlies, itong LPA, kasama ang ITCC, Intertropical Convergence Zone, nagbibigay ito ng impact o pag-uulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So, inaasahan din sa ilang bahagi ng Mindanao ang maulap din na kalangitan with isolated rain showers and thunderstorm dahil pa rin sa ITCC o Intertropical Convergence Zone. Dito yan banda. So dito naman ho sa ilang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan. Napapansin naman natin itong hangin na yan, mga kababayan ko. Easterlies ho yan, no? Medyo mainit na ho yan. So asahan natin sa ilang bahagi ng Metro Manila, no, ay makakaranas na medyo maalinsangang panahon. Pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad. Bandang hapon, lalo na ho sa gabi, ay magkakaroon ng mga pag-uulan, no? Mga isolated rains and thunderstorm. So bukod dyan, etong habagat naman natin ay humina sa ngayon. So parang naka-monsoon break siya, mga kaibigan. Wala na siyang epekto ngayon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo, yung hangin na yan, parang nade-develop muli. So possible, kapag ka naging bagyo po, itong LPA na yan, mga kaibigan, no, tignan nyo mabuti, kapag yan ay naging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo, dediretso po yan dito pa west, northwest, no. So ang maapektuhan nito ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas, maapektuhan ng Central Luzon, Southern Luzon, at ito pong Northern Luzon. Yung mga lugar ho na yan ay maapektuhan. So possible, kapag mas lumapit pa itong LPA at naging bagyong isang, ay possible na mag-intensifies
or muling lumakas ang epekto po nito nga pong habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So yan yung mga senaryo na ating pinag-iingatan at binabantayan. Eto, dalawang senaryo patungkol dito nga po sa LPA. Kapag ka naging bagyo mga kaibigan, may tsansa ganito ang mangyayari. So possible mga kaibigan, magiging bagyo ito sa mga susunod na mga oras dahil mas tumaas ang tsansa niya. At magiging bagyo siya, tadaan po no, dito po sa may southern Luzon. So possible din, LPA pa rin siya, mananatili siyang medium to high chance. Tapos tatawid siya mga kaibigan pa west-northwest po dito sa ilang bahagi ng Luzon. At pag nakalabas na siya ng ating Philippine landmass, doon lamang siya magiging ganap na bagyo. So possible, ang makaka-apekto na lamang doon ay yung kanyang extension ng hangin o trap ng hangin mga kaibigan. No? So yun yung isang senaryo mga kaibigan. Yung pangalawang senaryo, tulad ng sinabi ko, inuulit ko, magiging bagyo siya at direktang tatama sa ating kalupaan. So ipanalangin natin na magbago yung senaryo pero yung pag-recurve dito, hindi ho natin nakikita. Wala kasing high pressure mga kaibigan dito sa taas dahil meron tayong easterlies. Etong hangin na yan na papataas, yan po yung high pressure. Ito yung bagyong Juaning, nakita nyo naman, no? Yan yung hinatak talaga yan ng high pressure mga kaibigan. Kaya siya dumiretso doon, no? Yung direction niya talagang pataas. Pero iba ang senaryo ngayon dahil sumabay ang easterlies, meron pa dito sa baba na ITCC, possible lang mangyari mga kaibigan, talagang tutumbukin niya no, ang Southern Luzon. Siyempre, apektado dyan ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, North Luzon at Central Luzon. Yung mga lugar na yan, mag-ingat po tayo. Tulad na aking sinasabi, pag ganitong meron tayong banta ng sama ng panahon at nawawala ang epekto ng habagat, pumapalit naman ng easterlies. At minsan sinasabayan ito ng ITCC. Kung ikukumpara natin no, sa southwest monsoon or habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, mas okay ang easterlies mga kaibigan. Kasi bakit? Mainit na panahon ng dinudulot nito, do meron mga pag-uulan, madalas naman mahina lang no, at sa hapon at sa gabi. At possible din po mga kaibigan ko na ito pong ITCC o Intertropical Convergence Zone wala naman masyadong direktang epekto. No? Ang salubungan kasi ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere, tinatawag na ITCC, yung interaction nun, bumubuo po yun ng kaulapan no? Na siyang nagbibigay ng pag-uulan sa ilang bahagi po ng Mindanao. So yung mga lugar na to naapektuhan natin. So kung makaranas man tayo ng magandang panahon mga kaibigan, samantalahin ho natin hanggat hindi pa actually nabubuo bilang isang ganap na bagyo. Eto nga pong LPA na yan. Marami nagtatanong sa atin kapag naging bagyong isang o nabuo na si bagyong isang, yun nga daw po ba ay magiging malakas na bagyo. So upon checking na rin, so sa ginagamit na rin natin na advanced weather forecast, hindi ho ito nakikitaan ng malakas na category bilang bagyo. So ano ba yung malakas? Typhoon at super typhoon category hindi ho nakikitaan. Kung maging bagyo man ito, tropical depression at pinakamalakas, tropical storm na lamang. No? At kung sakaling maging bagyo man ito mga kaibigan, hihina siya kapag tumama na sa ating Philippine landmass. So hindi natin masyadong dapat ikabahala o ikawori. Kasi kapag meron tayong nakitang update patungkol sa bagyo, kung patuloy tayong mag-aalala, talagang mangyayari sa atin, may stress tayo. So hayaan na lang muna natin ito at magbabago naman yan. Possible yan na malusaw, no? Wala namang imposible mga kaibigan, mga kababayan. O posible din mga kaibigan no, na ito'y humina at hindi magbago yung direksyon. Possible yon. So yun yung senaryo na ating tinitignan din. Ngayon mga kaibigan, ang dapat natin gawin, tulad na aking sinasabi, mga paalala ko, hanggat wala pang bagyo, hanggat hindi pa muling nag-i-intensifies or lumalakas etong habagat dahil sa easterlies at ITCC, maglinis na tayo ng ating kapaligiran. Yan unang-una, no? Binabago ko. Maglinis tayo ng mga basura, especially sa ilang bahagi ng Metro Manila, no? Visayas at Mindanao, yung mga bahaing lugar, yung mababang lugar, yung mga plastic, importante yan. So ano ba ang connection yan, no? Yung mga basura, hindi babara sa kanal. Pag umulan, maayos ang flow, no? Kahit yung mga drainage natin hindi ganun kaayos. Pero pag sinamahan natin yun ng paglilinis, no? Malinis ang kapaligiran, hindi po magkakaroon ng mga biglaang pagbabaha. Pangalawa, eto na mga kaibigan, manatili tayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon, especially yung mga lugar po, no? Yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok, sa matataas na lugar, yung mga bahaing lugar, para lagi tayong updated, no? Alam natin ang mangyayari sa sitwasyon ng ating lugar. Pangatlo, i-safety natin ang mga importanteng gamit, no? Mga electric appliances,
at yung mga importanteng dokumento para kapag umulan o bumahaman, no, who knows, kasi siyempre may mga heavy rainfall warning din tayo na itinataas, lalo na bandang hapon, naka-ready po tayo. Ito pa mga kaibigan, mag-imbak din tayo ng sapat na pagkain, alam nyo, no? Huwag nating laging ugaliin na pagka wala tayong stock ng pagkain, bili tayo agad, ganito kagad, no? Mas maganda, bultuhan na. Bumili tayo ng maramihan, mga bigas, kahit isang sako, kung kaano man yung kaya natin, para hindi na tayo labas ng labas mga kaibigan kapag may mga pag-uulan. Lalo na ngayon, samantalahin natin, no? At yung mga light material sa mga bubong ninyo, i-check nyo yung mga pako, kung may mga butas ba yan, lagyan nyo ng bulkasil, para po safety tayo, no? Sa paparating po na sama na panahon. Itong banta na to, kapag naging bagyo, magpapaulan yan. So, huwag tayong pakampante na medyo mainit, no? Yung araw o yung panahon mga kaibigan. Maging handa pa rin po tayo. At eto pa mga kaibigan ko, lagi ko rin sinasabi at pinapaalala sa aking update, no, na ipanalangin natin sa Diyos na itong mga bagyo na ito malusaw, no, at hindi tumama po sa ating kalupaan. At inaasahan, ito yung magiging huling bagyo na, no. Pang-apat kasi ito ngayong Agosto at panghuli ngayong Agosto mga kaibigan. At inaasahan naman September 2 hanggang 4 din, October 2 hanggang 4. Pero same scenario pwedeng mangyari na ganito lang, mahihina lamang, no. 'Yun ang gusto natin. Hindi malalakas na bagyo, no, bagkos mahihina lamang. For now, mga kaibigan, bago ko tapusin to, meron akong update at i-share muli sa iyo na Bible verse about sa pagsubok natin, no. Siyempre kasama na diyan yung bagyo, mga sakuna. So kung nakaabot ka sa video na to, eto mga kaibigan, sisimulan ko na ho. Sa Corinthians 10:13 po mga kaibigan ko, mga kababayan, mga kapatid, narito ho ang sinasabi, no? Ang sabi ho sa 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong kakayanan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito. So mga kaibigan, ang reflection po sa buhay natin ito, no? Ano mang klaseng pagsubok, bagyo man yan, mga lindol, no? At problema sa pamilya, mga kaibigan, financial, hindi ho yan ibibigay ng Panginoon, no? Ng Diyos, kung hindi ho natin kakayanin. Alam nyo yung mga bagay na ito, minsan kapag hindi na natin kaya, minsan alam nyo saan tayo lumalapit. Sa mga kaibigan natin, usually gano'n naman agad, no? Sa mga kaibigan, sa mga magulang, no, sa relatives natin, pero nakakalimutan natin na dapat ang una nating nilalapitan kapag meron tayong mga problema ay ang Panginoon, no, ang ating Panginoong Diyos, na kung saan nga po doon tayo nag-pray sa ating mga problema na minsan nahihirapan tayo. Normal lang, tao kasi tayo, no, talagang given na sa atin ng mahirapan, no, pero once na lumapit tayo sa Panginoong Hesus at hinero natin sa Kanya, sinabi natin ang ating mga problema, through prayer mga kaibigan, ay gagaan po ang ating kalooban. Alam nyo, tulad ngayon, may mga bagyo, may mga pagsubok, mga pag-uulan, may mga kababayan tayo na sobrang naaapektuhan, lalo na yung mga binabaha, no? Sila ho, ang ginagawa nila talaga minsan at matindi ang panalangin. So yung pananalangin natin, talaga minsan dapat, no, ay matindi at sama-sama. So may mga ginagamit si Lord ang ating Panginoon para tumulong in action. Yung ating mga kababayan na nagbibigay ng relief goods, sila po ang tumutulong. So kung patuloy tayo mag-worry mga kaibigan, wala hong mangyayari. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, no? At eto, wala pang pagsubok na binigay sa inyo ang hindi nararanasan ng ibang tao. Ang ibig sabihin, halos lahat ng nararanasan natin, nararanasan din ng iba. Though iba-ibang senaryo, magkakaiba ng sitwasyon, halos pare-parehas din ng level. Kahit yung mga mayayaman, maraming pera, mga kaibigan, na nakakilala sa Diyos, no, ay nakakaranas din po ng pagsubok. Napapansin nyo ba, nung simula na lumalapit tayo sa Diyos, dumadami ang pagsubok natin. Pero nung dating hindi naman tayo tumatawag sa Diyos, parang wala lang, no? Kasi kapag lumapit tayo sa Panginoon, doon na po nagsisimula yung tipong parang gusto tayo ni Satan na hindi lumapit, no, sa Panginoon. So bibigyan tayo ng pagsubok. I-clear ko lang, hindi si Satan nagbibigay ng pagsubok, bagos ang Panginoon, pinapahintulutan lamang niya na gawin ito ni Satan. Pero mga kaibigan, alam natin na lahat ng yan ay under control po ng Panginoong Hesus, at lahat po ng ito ay makakaya natin
Basta magtitiwala ho tayo sa Kanya. Kaibigan kabayan, no? Short update ko lamang yan and Bible verse, pasensya na kayo, hindi ho tayo magaling magbalita at magbigay ng salita ng Panginoon, pero ginamit niya ho ako. Yan po ang aking samot dalangin, no? At pagpapasalamat sa ating Panginoong Sus sa opportunity na to. Amen.